Ano ang equity? Ano ang down payment? Yan din po ba ang tanong mo? Hello po, Cindy Hapil, Division Manager po ako ng Dream House. Naka-focus project ako anywhere po in Cavite. So, mabalik tayo dun sa tanong, ano ang equity or down payment? Down payment po, equity, ito po yung binabayaran po natin ng hati-hati sa loob ng ilang buwan. Ang kabuuhang down payment po is yung net down payment, nag-less na diyan ng reservation, nag-less na diyan ng kung ano-ano pang pwede nilang i-less. Again, iba-iba po per developer. Ang iba po may mga promo, nililess na po diyan sa mga computation. Ngayon po, ang equity or ang net equity is i-divide siya kung ilang buwan term ang babayaran mo. Pwedeng meron tayong 24 months, meron tayong 18 months, 12 months, may 8 months, may 6 months. Depende, iba-iba, conforme kung RFO na, short term na lang ang equity. Halimbawa, ibig sabihin, may equity tayo for RFO, 200,000 payable ng, halimbawa, 4 months, 6 months. 200,000 divide 4 months. Ang equity dyan is yung magkano mo siyang babayaran monthly sa loob ng 6 na buwan or 4 na buwan. Yan yung equity. Pero pag napansin mo po na ang equity is agad 24 months pre-selling po yun. Ibig sabihin naman, mas mababa ang amount monthly kasi nga po, yung kabuuhang 200,000, dinivide mo siya ng 24 months. Yun po ang equity term. Ang babayaran mo is mas mababa siya. Kung nakita mo naman na 12 months, yung kabuuhang 200,000 divide mo ng 12 months, yan yung equity na babayaran mo. Hinati yung net down payment, chop nila sa ilang buwan na equity na napili mo. Pwede po bang mag full down payment? Yes, most especially kapag ready for occupancy na. Pwede mo na pong bayaran ang isang buong 200,000 kung ang percentage ng construction ng kukuhanin mong unit is mataas na. Makikipag-coordinate ka sa agent, sa coordinator. Tatanong natin, ma'am, kailan po ang target turnover ng bahay? So, preview na natin na, ay, pwede na katang i-advance. Ma'am, kung may budget ka, pwede mo na pong hulugan in full payment yung equity or down payment para po ready na tayong i-process sa next level. Ang pag-update po ng ating mga requirements, yung may mga date, bawa, COE, ang pinasa mo dati is 2022. Ngayong 2023, babaguhin natin ang COE kasi yung date dapat updated. Payslip dapat updated. ESAB, contribution dapat updated. Meralco bill dapat updated. And yung iba pa na i-advise naman kayo kung ano yung mga dapat pang i-update. Yan po ang pagbabayad ng buo, kung may budget din naman po, yan po ang nagpapabilis ng proseso. Kumpara sa aantayin mo pa na halimbawa 6 months or 12 months. Pag nabayaran po kasi ang equity ng mga RFO, yun doon pa lang po uusad ang proseso. Kaya maganda po, ibanggit mo po sa akin na ma'am, may savings kami for payment sa equity kasi nagmamadali po kaming lumipat. Anyways, may budget naman po kaming allotted para i-advance payment yung down payment. Okay po. Sana po ay nakatulong, naunawaan na ganyan po ang sistema. Pero pag sa pre-selling, halimbawa, 24 months, kahit po mag-advance payment ka or buuhin mo agad yung 200,000, pero pre-selling, nagpapatag pa lang ng lupa, hindi po kasi uunahin yung bahay mong i-construct. Lalong-lalo na pag townhouse po na magkakasama ang isang bloke, sabay-sabay po ang pag-construct po niyan, townhouse. Pag single attached naman, depende ulit per project. Ang alam ko, si Paradisin mo nang Cavite, since single attached po siya, hiwa-hiwalay po ang bahay, kapag may mga buyer na nag-advance payment or nag-full down payment, since single house po sila, hiwa-hiwalay, may chance na mas mapaagang makonstruct itong binayaran mo na in full down payment or equity. Sana'y nakatulong po. Please do like my video kung nakakatulong po na magkaroon pa kayo ng kaalaman about sa ating mga housing loan. And please subscribe to my channel para po ma-notify kayo sa mga incoming vlog. Every 7 p.m. po ng gabi ay meron po akong recorded vlog
sagot po doon sa mga katanungan na nahahanap ko po dyan sa comment section. Please keep your comments coming.